Magandang oras mga card lover, mga kababayan. Ito ay isang video na hindi gaanong pinalabas. Ito'y kuha ng isang local TV station sa Davao City. Ito yung araw na iiskapo sana si Kibuloy, ngunit natiktikan dahil sa mga spy or itong mga nagtuturo sa PNP na kasama rin sa KOJC. Mga membro sa KOJC nag-traitor kay Kibuloy, kaya ang kanyang plano ay napurnada, imbis na tatakas ay nahuli. Kaya ito ang video courtesy ni Arlene Stone. Teka. Tingnan natin muna ito kasi sabi ng mga banatiros o sino pa yung mga banat-banat yan. Si Kibuloy daw ay hindi nahuli. Sumurrender, kusang sumurrender. Ito ha, ano na to? Tawag nito, drone na to. Ang video nga gipadala sa Newstime Philippines niadtong Martes sa kaadlawon. Makita nga hayag pa lang niadtong Domingo sa hapon, safety kanan sa ACQ Building, Bible School Building, sulod sa compound sa Kingdom of Jesus Christ. Ang Bible School Building nga gitawag usab og ACQ School of Ministries, nahimutang kilid sa Jose Maria College at tubangan sa SMNI Building. Makita sa mga video nga ang mga sakyanan dunay pick-up, dunay van, ug dunay mga SUV nga naka-standby. Tanawa, makita ka nakapalibot sa nahimutangan sa Bible School Building. Ito, mabuti nakuna ng drone. Drone kasi ang kumuha nito kasi bawal to na bawal ang media pumasok dito. Kasi ito'y parang top secret na pagsuko ni Kibuloy. Kaya hindi pwedeng papasok ang media diyan. Ngayon, dahil sa drone na ito, kaya kumalat ang video na ito. Courtesy ng isang local TV station sa Davao City. Kaya kudos sa Philippine News TV diyan sa Davao para sa inyong drone footage. At merong mga usapan na pinalabas na para hindi maano yung ego ni Kibuloy, ang kanyang pride ay hindi siya sumuko sa PNP. Bagkus kumontak siya ng Armed Forces of the Philippines, yung mga army ang kinontak niya kasi meron siyang, kung alam niyo yung kanyang brigade sa Reserve Armed Forces, di ba meron siyang isang batalyon doon, kaya meron siyang koneksyon sa Philippine Army. Kaya doon siya sumuko dahil meron siyang mga kakilala at protektado siya. Takot kasi siya sa PNP, baka gurgurin daw siya. Kaya natakot siyang sumurinder kay Tory. Kaya sa Army at nag-aksaya lang ito ng gasolina C-130 mismo ang sumundo, ang laki-laking eroplano. Merong jet plane yan Dapat yung jet plane na lang niya ang ginamit para ihatid yan sa Manila. C-130 pa ang aksaya ng gasolina niyan Malaking eroplano yan. Cargo plane. Kaya special talaga to si Kibuloy kasi sinundo ng C-130. Dapat nga diyan yung helicopter lang para hindi aksaya ng gasolina. Okay, so ito makita natin walang media na nakakapasok diyan. Ito'y kuha ng isang drone. Mabutit hindi ito itong kanyang video, mabutit hindi ito tinanggal. Kasi nabisto ang diyan yung pagtransport kay Kibuloy. Anyway, patuloy tayo sa video. Tingnan nyo ha, mga banatiros, mga banat-banat dyan. Tingnan nyo, pakinggan nyo ng mabuti. Tingnan nyo ng mabuti. Kung si Kibuloy ba ay hindi na corner, natakot lang talaga siya na baka patayin siya doon kasi hindi na sumusurrender yung ating PNP. Kung sabi ko nga sa inyo, kung Duterte yan, kung si Bato yung nangunguna sa operation, wala na. Tigbas na si Kibuloy. Buti na lang, mabubuting pulis yung gumawa ng operation. Meron silang dignity, dignified PNP yung gumawa ng operation. Kaya pa rin, tawag nito, grasya pa rin, grace pa rin ang nasa kanila. So let's continue. Ang mga nakauniforming kapulisan. Samtang makita usab ang pipila ka mga individual nga nakasibilyan duol sa building nga murag dunay gipaabot ug dunay gibantayan sa ilang palibot. Makita sa Google Map nga ang Bible School Building kon ACQ School of Ministries nga ginapalibutan og mga pulis sa video. So ang sabi dito, nakapalibot daw yung mga pulis doon, yung mga PNP doon sa sa Bible School, sa ACQ Bible School.
At meron ng mga sasakyan kasi meron ng agreement na susurrender na lang si Kibuloy kasi wala na siyang mapupuntahan, corner na siya, no? Kaya hands up na siya. Oh, yung kanyang power, yung kanyang mga remote guys, hindi na gumana. Wala ng battery. O hindi siguro na napalitan ng panibagong battery. Kaya walang power na yung kanyang mga remote, 'di ba? Sabi niya. Ibig sabihin niyan, Miss Stone, ay hindi talaga totoong may kapangyarihan siya, di ba? Kasi yung remote na sabi niya na stop stop ang lindol, stop ang bagyo, stop ang earthquake, ganyan. Talagang gawa-gawa lang niya. Parang drama nga lang. Kaya dito, makikita natin na hindi talaga siya Diyos. Hindi rin anak ng Diyos. Hindi rin makapangyarihan. Wala ding magic, di ba? Ordinaryong tao lang talaga siya at siya'y na-immortalize dahil sa mga kanyang mga kasama diyan na nagsasabi na mayroong kapangyarihan si Kibuloy, anak ng Diyos, nakapag-stop ng bagyo, ng lindol, ng ulan. Kaya nagiging myth, nagiging magician siya, nagiging parang Diyos kasi mayroong kapangyarihan. Dito nakita natin wala eh. Meron bang may kapangyarihan na magtatago sa lungga na parang daga, takot? Hindi ganyan. Kapag may kapangyarihan ka, hindi ka matatakot, di ba? Hindi ka makikita eh. Pwede kang invisible. Pwede kang makalabas sa kulungan kasi may power. Kaya maling-mali, dapat sa mga membro talaga ni Kibuloy ay mabuksan na yung inyong mga mata at isipan kasi hanggang ngayon nandyan pa rin yung grupo nila eh. Meron na silang appointed pastor ni Kibuloy. Merong inappoint si Kibuloy na isang pastor na magaling din. At siya na ngayon ang namamahala sa KOJC. Kaya ayan, patuloy pa rin ng lalo na ngayong Pasko, di ba? Merong mga harana, yung namamasko. Karamihan diyan basta't mga magaganda, magaling kumanta na mga babae. Yan na yung mga tauhan ni Kibuloy na naglilikom na naman ng pera dahil Pasko. Kasi bawat Pasko ay may irigalo daw sila na sasakyan at bahay kay Kibuloy. So dami na palang bahay nito ni Kibuloy. Pamimigay lang sa sa kanyang mga pastorals na magaganda. Okay, patuloy tayo sa video. Remote control lang yung earthquake. Mga bulag yata itong mga banatiros na to. Samtang Ayan, plaster na ang C-130 sa Old Airport Kontug 11 sa Barangay Sasa. Ayan sila guys. Yan sila Kibuloy. Meron ng mga sasakyan doon kasi corner na sila, di ba? Nakapalibot. Pinalibutan Gabi na pala eh. ng PNP yung Bible School. So wala na silang mapuntahan. So sino-sino ba yung mga nakuha dyan? Maraming nagtatanong dito. Asan na daw yung 8 heartbeats? Guys, di ba sinabi ko sa inyo? Yung 8 heartbeat na yon, si Kibuloy, si Enteng, si Ingrid Canada, si Jacqueline Roy, si Sylvia Simanes. 5 na yan, di ba? Ayan. Si Ingrid Canada, si Helen Panilag, and possible si Stephanie. Yeah, tama. That was true, guys. Alam nyo bakit? Si Stephanie Ibarra lang ang walang kaso sa kanila. So therefore, si Stephanie Ibarra ang maiiwan dyan sa loob ng compound. Maraming nagtatanong dito, asan daw si Stephanie Ibarra? Andyan po, sa compound si Stephanie Ibarra, wala pong kaso kasi yan si Stephanie Ibarra. Kaya hindi pwedeng dalhin ng PNP dahil walang kaso. No? Tama. Si Stephanie. Pero, itong 7, si Helen Panilag, si Tessie Dandan, ay nasa holding area. Nag-aantay na matapos yung extradition para sila ay mapadala dito sa US kasi wala silang kaso dyan sa Pilipinas. No, ito hindi ito lumabas sa media natin kasi meron tayong ibang media dito. Kaya pala 5 yung sumurinder, 5 ba yun? Pang-5 si Kibuloy, yung 2 ay
ang kaso ay nasa Amerika lang. Kaya hindi rin nakulong kasama ni Ibarra, ni Estefany. Walang kaso kaya hindi hinuli. Kaya 5 lang sila lahat ang hinuli. Pero all in all, 8 heartbeat. Tama yung tama yung heartbeat detector. 8 nga. Kaya pala hindi masyadong stress si Kibuloy sa ilalim ng tunnel kasi nandun ang pinakamagandang pastoral niya. Grabe. Swerte pa rin kahit na huhulihin na siya. Napalibutan pa rin siya ng kanyang mga dating pastoral at isa sa pinakamagandang pastoral niya na medyo bata, si Estefany Ibarra, ay nasa 30 anyos na sa ngayon. At yung mga naunang pastorals niya na mga kasama niya, yun ay mga nasa 50 anyos na. Okay, so ito na yung paghuli, hindi hinuli pag-surrender ni Kibuloy ito, gabi pala dahil ayan nag-iilaw yung mga headlight. At ito'y kuha ng drone. Mabutit hindi binaril tong drone Kasi bawal merong operasyon ng military, bakit merong drone? Mabutit hindi nakita ang drone na yan. Okay. So, malapit nang matapos ang video, panoorin natin tong pag-exit nila dito sa compound. Pasensya na guys, itong information na ito siguro hindi pa pwedeng maipalabas pero bahala na. No? Bahala na. Nandito na tayo di ba? So, yan. So, itong naging 7 kasi si tawag nito si Estefany na iwan, walang kaso. So ngayon, bilangin natin uli mga banateros na hindi marunong magbilang at hindi marunong mag-isip. 1, si Kibuloy. Enteng, Canada. Ingrid, Canada. Jacqueline Roy, Sylvia Simanes, Helen Panilag, at si Tessie Dandan. O ngayon, sasabihin nyo, nawala doon si Tessie Dandan at saka si Helen Panilag kasi kayo, magaling kayong magsinungaling. Pero kahit anong kasinungalingan gagawin ninyo, magbibuild na naman kayo ng another kasinungalingan para magpagtakpan yung mga kasinungalingan ninyo. Ganyan ang ginagawa. Ganyan ang process ng pagsisinungaling. Kaya, guys, if we are founded in kasinungalingan, in lies, there's no backbone. There's no strength to stand up on that foundation. Parang yan For me, parang yan, parang sand, parang ano ba yung sand sa Bisaya, sa Tagalog? Yung sand siya na walang backbone. Ito naman, hindi pa ako tapos. Yan, sige natin. Kausap na nag-abot-abot na ang daghang sakyanan likod sa Bible School building. Ug makita na nga daghan ang mga tawo nga migawas gikan sa building ug dali-dali nga nanakay sa mga sakyanan. Gikan sa Bible School building, niagi kini sa hangar sa KOGC ug miliko pawala ug misulod sa taxiway sa sulod sa Davao International Airport compound ug midiretso sa Tug 11 kung diin naghulat ang C-130. Klaro na yung ruta niya C-130. Malaki ng eroplano. Pagkanaog sa mga tao sa mga sakyanan, ilang Malo Kibuloy, Ingrid Canada, Jacqueline Roy, Sylvia Simanes, Crescente Canada ug laing duha pa ka individual nga gipangita kuno sa Federal Bureau of Investigation sa Estados Unidos. Diretsong misakay sa C-130 ug nagpabilin ang mga sakyanan. Ayan, kompleto talaga ito na mag-average. Hangtod nga nakalupad na ang C-130. Among gipakita kining hinatag nga drone video aron makita natong tanan kung asa gikan si Apollo Kibuloy ug iyang mga kaubanan una pa man kini misakay sa C-130 niadtong Domingo. Misurrender ba o giaresto si Apollo Kibuloy niadtong Setyembre 8 ugma Setyembre 13 kun Friday the 13th
mopakita na si Apollo Kibuloy ug iyang mga kaubanan ato sa arraignment ug pangutanon sila kung guilty ba sila o dili sa mga kaso ug magsugod dayon ang pre-trial video. Okay, maraming salamat sa inyo dyan. Philippine Network TV ba yan sa Davao City? Sa inyong drone video. Napakamalas ni Kibuloy. Kinabukasan pala Friday the 13th. Diba? Malas na numero yan sa kanya. Ay hindi pala. Surety na numero yan kasi sa demonyo yan na numero. Kaya yan ay numero niya. Kaya eksakto pala ang pag-surrender niya. Pag kinabukasan, araw niya. Yung Friday the 13th. Magaling. Philippine News TV ng Davao. Kung hindi sa inyo, hindi natin makita kung paano umiksit si Kibuloy galing sa kanyang pagtatago na yun sana na araw sila tatakas susunduin sila ng ibang sasakyan pero natiktikan ng PNP na palibutan kaya tuloy nakipag-deal na lang si Kibuloy na susurrender na wala nang magawa pero maganda dito nalaman natin kung sino yung 8 may heartbeat na na-detect ng heartbeat detector underground. Isa pala doon si Stephanie at 2 yung hindi rin hinuli yung 2 kasi walang kaso. Ang kaso ay sa Amerika. So 3 bali yung hindi hinuli. So all in all 5 lang yung hinuli kasama si Kibuloy dahil may mga kaso dito sa Pilipinas. Alright, so paki-subscribe sa ating channel sa mga bago pa lamang para sa mga karagdagang videos. Ako'y magpaalam na maraming salamat. God bless the Philippines at ingat kayong lahat mga kababayan.